Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lahat ng tinig na ating naririnig ay mula sa ating mga nakakasama sa araw-araw nating buhay. May mga pagkakataon na kahit ang mga nilalang na wala na sa mundong itong ginagalawan natin ay patuloy pa ding bumubulong sa atin upang maibahagi ang kanilang mga nakalimutang kwento. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Matthew. Hindi ko po tunay na pangalan. Isang college student at miyembro ng isang teatro sa aming university na pinapasukan. Hindi ko na po sasabihin kung saan ito for privacy reason ng aming eskwelahan. Naisipan ko lang din pong magpadala ng sulat sa inyong programa dahil sa isang naging kaganapan sa amin na masasabi ko pong hindi namin makakalimutan kahit pa nga siguro'y makatapos na kami. I know na maraming makakarelate sa story kong ito, lalo pa nga at halos lahat na yata ng mga lumang university sa ating bansa ay may kanya-kanya ding mga tinatagong kwento. Ang teatro na aking kinabibilangan ay madalas na magpalabas ng mga palatuntunin na musikal. Hindi naman sa pagmamayabang, pero ang karamihan sa amin ay masasabi ko pong may boses talaga na pwedeng ipambato sa mga competitions, locally and internationally. O hindi ba ang bongga? Proud ako na isa ako sa mga tinutukoy kong karamihan na ito. Todo support naman sa amin ang eskwelahan. Kaya naman kahit medyo may kalumaan na ito ay kumpleto kami sa aming mga kagamitan tulad ng audio system kung saan ay may pang-recording pa just in case na kailanganin naming mag-lip sync. Tulad ng mga lumang establishmento, marami din pong kwentong kababalaghan sa aming paaralan. Lalo na sa aming departamento at sa auditorium kung saan kami madalas mag-practice at magtanghal. Ayon kasi sa ilang mga seniors namin, mahaba na daw ang istorya ng aming samahan. At hindi daw maiiwasan na may magpasalin-salin na kung tawagin nga nila ay mga urban legends na istorya. Isa na nga dito ang kwento ng isang dating miyembro kung saan habang nasa pagpe-perform siya ay bigla na lamang nabuwal at kalaunan nga ay binawian ng buhay. Batay sa mga naunang miyembro sa amin ay may pagkakataon daw na sumasabay ang nasabing estudyante sa mga performance ng ilang grupong nagdaan dito. Kadalasan daw ay maririnig sa background ang tila nakakakilabot na tinig ng nasabing estudyante habang nakikikanta ito sa mga nagtatanghal o nag-iinsayong mga miyembro. Para sa akin, noong baguhan pa lamang ako ay hindi ito totoo at isa lamang gawa-gawang kwento ng mga nabuboard naming seniors. Hello, kaya nga siya tinawag na urban legend kasi wala pa namang nakakita o nakarinig ng boses nito habang nagtatanghal sila. Sa tagal ko na rin kasing naroroon ay wala naman akong nai-experience na gaya ng mga pananakot nila sa amin. And most of the time ay ginagabi kami ng uwi pero wala namang kaming nararanasan na tulad ng kanilang sinasabi. Naging katatawanan na nga lang sa aming mga kapapasok pa lamang doon ang nasabing istorya.
Sa tagal na din kasi nito, siguro naman ay nananahimik na ang kaluluwa ng mga kinakatakutan nilang multo daw sa aming tanghalan. Kaya naman nang nagkaroon kami ng isang malakihang pagtatanghal kung saan ay kailangan namin itong paghandaan ng mabilisan, ay walang sino man sa amin ang mag-aakala na ang dati ay tinatawanan naming kwento ay mararanasan din pala namin. Usually kapag ganitong bigla ang pagtatanghal, ang aming ginagawa ay inaabot talaga kami ng gabi sa aming practice. Maaga na siguro para sa amin ang 9 o'clock na pag-uwi. May mga pagkakataon kasi na inaabot kami ng madaling araw lalo pa at kung wala namang pasok kinabukasan. May mga klase din kasi kami kaya naman hapon ang free time namin para makapag-ensayo. Hindi naman namin iniinda ang ganung mga bagay dahil gusto namin ang aming ginagawa. Sabi nga nila, kapag mahal mo ang iyong ginagawa kahit gaano pa ito kahirap ay parang nagiging madali lamang ito para sa iyo. Wala din namang problema sa aming mga magulang ang ganitong aktibidades. Dahil karamihan sa kanila ay naging miyembro din ng grupong aming kinabibilangan. So ayun na nga, unang gabi ng aming practice ay medyo nangangapa pa talaga kami sa mga gagawin. Nandyan yung maraming error pero kahit papaano naman ay may progress kaming nakikita. Isa ako sa mga napiling gumanap bilang mga side character na may malaking ganap sa kwento ng mga bida. Tuwang-tuwa naman ako dahil nabigyan ako ng maituturing na golden opportunity upang maipakita ang aking talento. Kanya-kanya kaming vocalization practice para naman bago kami sumalang ay alam namin ang tono ng aming mga kakantahing himig. Napagpasyahan ko noon na doon ako sa medyo malayo sa kanila dahil baka ma-distract ako sa iba ding nagpa-practice. Ayoko din namang mapahiya. Kaya naman porsigido ako na matuto sa sarili kong sikap. Saka medyo nahihiya pa kasi ako noon. Kaya naman sa madilim na sulok ako napiling tumambay at maging lokasyon ng aking pagpapractice. Nagsimula naman agad akong mag-ensayo, todo emote pa ako noon. Marahil ay nakalipas na ang mahigit 20 minuto at napansin ko na may nakaupong isang estudyante sa isang sulok hindi kalayuan sa aking lokasyon. Mukhang nag-iensayo din ito dahil naririnig ko itong nag-hum. Ang ipinagtataka ko lang naman sa kanya ay wala siyang hawak na sheet upang sundan. Parang ang weird tuloy ng labas ng boses niya. Hindi ko na sana siya papansinin pero habang nagtatagal kasi ay palakas ang kanyang paghaham kaya naman nadidistract na ako. Nilipat na lamang sana akong muli ng pwesto nang biglang humarap sa akin ang estudyanteng ito. Ang creepy lang kasi nakatingin lang siya sa akin. Yung tingin pa man din niya ay parang tumatagos sa aking kaluluwa. Ako na lamang ang nagtanong dito kung may kailangan ba siya sa akin. Bago ako lumipat ng pwesto, kinilabutan lang naman ako nang bigla itong tumigil sa kanyang ginagawa at ngumisi sa akin sabay umiling ng dahan-dahan. Hindi ko siya namumukhaan at sa pagkakatanda ko ay hindi naman ito kasama sa mga nagpakilala sa amin noon. Matatandaan ko siya panigurado kung nakilala ko na siya dahil kakaiba ang kanyang itsura. Don't get me wrong. Hindi naman sa pagiging judgmental pero ang putla kasi nito na payat pa. Ang mahahaba niyang buhok ay halos sabog-sabog din sa kanyang mukha. Kaya naman mapagkakamalan mo itong hindi nagsusuklay. Nangingitim din ang ilalim ng kanyang mga mata na akala mo ay ilang araw na walang tulog. Kahit naman siguro sino ay matatandaan kung nakilala nila ang ganitong tao dahil sa mga katangian niya. Since umiling naman siya sa akin at mukhang wala itong kailangan ay nagpasya ako na iwanan na lamang ito doon. Naiilang na din kasi ako sa kanya dahil parang ang creepy nitong isa naming kasama. Bumalik na lamang ako sa pakikihalubilo sa maraming tao. Dahil curious ako sa kung sino ang kasama ko doon sa sulok na nagpa-practice ay napatanong tuloy ako sa isa sa mga kasamahan ko kung may kilala
o natatandaan ba siyang bagong sali na may ganong mga katangian. Nagtataka na natatawa naman itong tumingin sa akin sabay sabing, anong pinagsasabi mo dyan na may kasama ka doon? Mag-isa ka lang namang nagpunta doon at ikaw lang ang nagpa-practice doon. Wala nang iba. Tumindig po talaga ang mga balahibo ko pagkarinig ko ng sinabing yon ng aking kasamahan. Nagpasama pa ako sa kanya doon sa pwestong pinanggalingan ko upang i-check at ipakita na din sa kanya na may kasama ako doon kanina. Ngunit pagdating namin dito ay walang bakas na may ibang naroroon. Isang madilim at walang katao-taong lugar ang aming naabutan. Tumingin pa rin sa akin ang aking kasamahan na parang sinasabi na wala kang kasama. Nanlamig ang buong katawan ko noon, Papa Dudut. Kung walang nakita ang mga ito nakasabay kong nag-iensayo doon, sino pala yung nakita kong estudyante doon? Dahil sa pangyayaring yon ay parang hindi tuloy ako nakapag-focus sa aking ginagawa. Mabuti na lamang at kahit papaano ay hindi pa ako masyadong ipinasok sa mga eksena kaya hindi nahalata ng aking mga kagrupo ang lutang kong estado. Hanggang sa matapos ang unang gabi ng pagsasanay na yon at nakauwi na ako ay hindi pa din ito nawawala sa aking isipan. Naiwan sa akin ang katanungang kung sino ang individual na yon. Ilang araw na pagsasanay pa ang lumipas at hindi ko naman na muling naranasan pa ang ganong kakaibang kaganapan habang nag-iensayo kami. Napaisip tuloy ako kung may nang titrip lang ba sa akin na kasamahan ko sa teatro. Nagpasya akong kalimutan na yon at ituon na lamang ang aking pansin sa aming pagtatanghal. Hindi ko alam ng mga oras na yon pala ay hindi lamang ako ang nakaranas ng ganong kahiwagaan habang nag-iensayo. Nalaman ko na lamang ito nang minsang takot na nagkwento ang isa sa aming kasamahan na noong nagtungo daw siya sa comfort room ay may nakasabay siyang babae. Batay sa description na ibinigay niya ay tumutugma ito sa babaeng nakita ko noon habang ako ay nagpa-practice. Pagpasok daw niya ay naroroon na ito. Nakatayo lamang sa gitna ng banyo. Tahimik lang daw ito at tila may hinihintay. Sa pag-aakalang may kasama ito na nasa loob ng cubicle ay hindi niya ito pinansin kahit na medyo may pagka-weird ang itsura nito. Nasa kalagitnaan daw siya ng kanyang ginagawa nang bigla siyang makarinig ng kumakanta sa may bandang uluhan niya, Papa Dudut. Nasa tono naman daw ito at ang totoo pa nga daw niyan ay maganda ang boses nito pero parang ang lalim lang daw masyado na akala mo'y galing sa ilalim ng lupa. Hindi daw niya naiwasang mapatingala upang tingnan kung bakit doon niya ito naririnig. Pero nagkamali daw siya ng desisyon dahil pagkaangat ng kanyang ulo ay nakita niya ang nakangiti at nakasilip na mukha ng babaeng kanina lamang ay nakatayo sa labas. Sa lapad daw ng pagkakangiti nito ay parang mapupunit na ang mga labi nito. Dumagdag pa daw sa nakakakilabot na itsura nito ay ang maputlang kompleksyon niya at ang malalaki at bilugang mata nito na nangingitim ang paligid. Hindi daw siya makasigaw dahil parang umurong ang kanyang dila sa sobrang gulat at takot. Dali-dali siyang nanakbo palabas at hindi na nilingon ang nasabing babae na kanyang nakita. Dahil sa kanyang sinalaysay ay napuno ng takot ang buong lugar na yon. Marami sa mga kababaihang kasama namin ang tila natakot na din tuloy gumamit ng comfort room na yon. Ilan naman sa aming kasamahang mga kalalakihan ang nagtanong na baka naman nakapatong lang sa bowl ang babaeng yon at tinatakot lang kami dahil nga gabi na din. Ngunit ayon sa kasamahan namin na nakaranas ng kababalaghang ito ay nasa gitnang bahagi na kasilip ang babaeng yon. Wala itong mapapatungan sa part na yon ng kanilang comfort room upang mapatunayan ang kanilang sinasabi.
ay isinama pa kami nito doon upang makita namin ang itsura ng loob ng cubicle nila. Tulad nga ng kanyang sinabi, walang maaaring tungtungan ang nilalang na kanyang nakita. Masyadong malayo ang pwesto nito sa bowl sa sinasabi nitong kinalalagyan ng babae. Dahil hindi na nga din maganda ang vibes, nang gabing yon ay nagpasya ang aming leader na magsiuwian na kami. Bukas na lang daw ulit namin itutuloy ang practice dahil mukhang wala na din namang makakapag-focus sa amin. Umuwi kaming lahat ng gabing yon na tahimik at halos walang nagkwekwentuhan. Ramdam namin sa paligid ang kakaibang sensasyon na parabang kahit kami-kami na lamang ang naroroon ay parang maraming mata ang nakamasid sa amin. Marahil dahil nga sa takot na muling magpakita ang nasabing babaeng nilalang na pangalawang beses nang nagparamdam sa amin. Karamihan sa mga kasamahan namin ang nagpasyang hindi na muna umattend. Parang hindi daw kasi nila kaya na magpaabot pa ng gabi sa eskwelahan. Mabuti na nga lamang at mga minor roles lang din naman ang kanilang mga gaganapan. Kaya naman kahit papaano ay nakakapag-ensayo pa din kami ng matiwasay. Wala namang nangyaring kung anumang kakaiba habang nag-iensayo kami. Kaya medyo napanatag na din ang kalooban namin. Nang malapit nang matapos ang aming practice ay nagpresenta ako at ang aking kaibigan na bibili muna ng aming mga maiinom sa labas dahil karamihan sa tubig na aming dala ay naubos na. Masaya kaming nagkwentuhan sa mga koridor at halos mga boses lamang namin ang maririnig ng panahon na yon. Wala na din kasing estudyante ng ganong oras dahil tapos na ang mga klase namin. Madilim na din noon sa bahaging yon dahil iilang ilaw lamang ang iniiwang bukas. Malapit na sana kami sa pintuan palabas nang mapansin namin na may kasalubong kaming babaeng nakayuko. Tinatahak nito ang direksyon patungo sa aming auditorium sa school. Hindi naman namin siya namukhaan dahil nakatabing din ang mahahaba niyang buhok. Pagdaan nito sa aming tapat ay nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya, Papa Dudut. Katulad yon ang nararamdaman ko noong una kong makita yung babaeng madalas na nagpaparamdam sa amin. Sinundan ko pa nga ito ng tingin noon. Huminto naman ito sa paglalakad na parang nararamdaman na may nakatingin sa kanya. Bago ko naman makita ang mukha niya ay hinila na ako ng kasama ko upang magmadaling lumabas at nang makabili na daw kami ng mga kailangan namin. Mabilis lang naman kaming nakabili at medyo nawala nga din sa aking isipan ang babaeng nakasalubong namin kanina. Pagdating namin sa koridor ay medyo nag-adjust pa ang aking mata sa dilim. Naramdaman ko naman ang mahigpit na kapit sa akin ng aking kasama. Natawa ko pa nga siyang biniro na baka naman maputol na ang kamay ko dahil sa pagkakahawak niya sa akin. Inampas lang naman ako nito sabay sabing nakakatakot daw kasi sa part na yon ng school. Upang hindi naman siya masyadong kabahan ay nakipagbiruan na lamang ako sa kanya. Nang nandoon na kami malapit sa pintuan ng aming auditorium ay napansin ko na tila may nakatayo sa gitna ng aming dadaanan. Nakarap ito sa amin pero nakayuko na parang lasing pa nga na uugoy-ugoy ang kanyang katawan. Naalala ko bigla yung babaeng nakasalubong namin kanina, mukhang eto din ang babaeng nakaharang ngayon sa aming daraanan. Ewan ko ba kung bakit pero kakaiba ang pakiramdam ko sa kaharap naming ito. May something kasi sa inilalabas niyang vibes na parang hindi ko talaga bet. Hindi lang naman ako ang nakakaramdam nito dahil bumulong din sa akin ang aking kasama. Bes, parang ang weird ni ating, nakakatakot, no? Ayaw ko naman na dagdagan ang takot na nararamdaman niya, kaya naman sinabi ko na lamang na lampasan na lang namin siya at wag nang pansinin pa. Nagpatuloy naman kaming maglakad pero bigla naman itong nag-angat ng kanyang paningin at dire-diretsyong tumingin sa amin.
Seryoso ang mukha habang tinitignan kami na para bang hinahamon kami ng sige dumaang kayo kung kaya ninyo. Kahit natatakot ako sa kanyang mga titig ay nakipagtitigan din ako dito habang patuloy na humahakbang ng dahan-dahan. Halos hila-hila ko na lang ang nanginginig kong kasama. Nang malapit na kami sa kanya ay parang gusto ko na ding manginig sa takot dahil bigla itong ngumiti sa amin. Akala ko'y ganun lamang ang gagawin nito ngunit mas kinabigla namin ang bigla nitong pagsigaw at tumakbo ito papunta sa amin. Dito na kami napatili ng malakas sabay takbo pabalik sa aming pinanggalingan. Naririnig kong umiiyak na ang aking kasama habang nananakbo kami dahil tila isang baliw ang humahabol sa amin. Kahit naririnig namin ang malakas na tawa nito na parang tuwang-tuwa ito sa ginagawang pananakot sa amin ay hindi talaga kami lumingon. Hawa kamay kaming mabilis na tumakbong palayo dito. Paliko na sana kami sa direksyon ng pintuan palabas nang masalubong namin si Kuya Guard na parang natataranta din. Agad naman kaming nagtago sa kanyang likuran sabay hingi ng tulong dito. Ngunit pagtingin namin ay wala na sa aming likuran ang kanina lamang ay baliw na babaeng humahabol sa amin. Nagtataka naman itong tumingin sa amin. Ano raw ba ang problema namin at hanggang doon sa kanyang pwesto ay rinig na rinig niya ang aming tili. Tinuro naman namin ang madilim na bahagi ng koridor at sinabi ditong may humahabol kasi sa aming babaeng baliw. Inilawan nito ang aming pinanggalingan ngunit walang bakas ng kahit na sino dito. Nagkatinginan kami ng aking kasama dahil imposibleng makapagtago ang babaeng yon dahil sa koridor na yon ay wala namang mga room at kung meron man ay nakalak na ito dahil wala naman ang mga estudyanteng nagkaklase. Sa takot na muli itong magpakita ay pinagpilitan talaga namin na may humabol talaga sa amin kanina. Tinanong pa namin si Kuya kung hindi ba niya narinig ang sigaw nito. Sinagot naman niya kami na tanging mga sigaw lang daw naming dalawa ang kanyang narinig. Pero para makasigurado daw ay maglilibot siya sa paligid ng auditorium upang tignan kung totoo ngang may nakapasok na hindi otorisadong tao dito. Bago naman siya maglibot ay nagpahatid kami sa kanya sa auditorium dahil natatakot pa din kami sa posibleng paglitaw nito. Pagdating namin doon ay takang-taka pa ang aming mga kasamahan dahil bakit daw kami nagsisisigaw sa labas. Sinilip daw nila kami upang tignan kung ano ang nangyayari pero ang tanging nakita lamang daw nila ay ang pagtakbo naming palayo doon. Doon ay muling naiyak ang aking kasama at nagtanong-tanong kung sino ang babaeng baliw na humahabol sa amin at bakit hindi ito nakikita ng iba. Tinignan lang naman kami ng aming mga kasamahan na parang naguguluhan sa sinasabi naming dalawa. Sakto naman na bumalik si Kuya Guard sa auditorium at sinabi sa amin na nilibot na nga niya ang paligid ng lugar ngunit wala siyang nakita na kahit na sinong babae gaya ng sinasabi namin sa kanya. Hindi ko alam ang iisipin ng mga oras na yon. Gulong-gulo ang aking isipan sa mga naganap sa amin. Nahalata naman ang aming leader na tila wala na kami sa sarili ng aking kaibigan. Kaya naman nag-utos na ito na mag-pack up na kami. Sinabi din niya na simula bukas ay hindi na kami magpapaabot ng gabi doon at mag-iensayo na lamang habang marami pang estudyante sa aming university. Kinatuwa naman ang karamihan ng sinabi niyang yon dahil siguradong pati daw ang iba naming kasamahan na wala doon ay paniguradong dadalo na rin. Simula naman nang hindi na kami nagpaabot ng gabi doon. Kapag nagpa-practice ay hindi naman na namin naranasan pa na makita ang babaeng yon. Doon nabuo sa aking isipan na ang babaeng yon ay wala na sa ating mundo. At posibleng kaluluwa ito ng napapabalitang estudyanteng nagpapakita doon. Akala ko talaga ay urban legend lamang ito at gawa-gawa lamang ng mga dating miyembro
Kaya hindi ko talaga inaasahan na mangyayari sa amin ang nooy akala namin ay kwento lamang. Kahit pa nga sabihin na hindi na ito nagpaparamdam sa amin ay hindi pa din nawala sa aming isipan ang lahat ng aming naranasan. Ipinagpapasalamat na lang namin talaga na hindi na kami inaabot pa ng gabi doon dahil mukhang ganong oras lamang ito nagpapakita. Sa mga sumunod na araw ay nakapag-practice na kami ng maayos dahil wala na ang agam-agam sa amin. Gayon din ang takot na baka may magpakitang kung ano sa amin. Kaya naman ang dumating ang general practice namin ay halos nagkatuwaan na kami. Dito na rin kami nagsimulang mag-record ng mga kantang maaaring lip sync na lamang. Unang nag-record ang bida sa aming musical play. Papikit-pikit pa kami habang nakikinig sa kanya na nagre-record. Nasa likuran lang naman niya kami at tahimik lamang na nakikinig upang hindi kami makagulo sa kanyang ginagawa. Hindi pa man siya nakakakalahati sa kanyang kinakanta ay pinatigil siyang bigla ng aming nagsisilbing direktor. Naiinis itong tumingin sa aming mga nasa likuran lalo na sa mga babaeng miyembro namin. Lumapit naman sa kanya ang aming leader at nagtanong kung ano ang problema. Parang lahat kami ay nagulat nang sumagot ito na may makulit daw na sumasabay sa aming lead actress habang kumakanta siya. Nakakagulo daw ang boses dahil hindi ito tugma at masyadong malalim. Napakunot naman kami ng noo sa sinabing ito. Ang mga girls naman ay pinagpilitan na walang sumasabay na kahit na sino sa kanila at tahimik lamang silang nakikinig doon. Pinatutuhanan naman namin ang sinasabi nila dahil kung may sasabay man sa kanila ay maririnig din namin ito. Napabuntong hininga na lamang ito bago muling pinaulit na lamang ang aming lead actress sa kanyang pagkanta. Ngunit tulad noong una, halos pa-chorus na sana ang kanyang awitin, ay pinatigil siyang muli ng aming direktor. Napapakamot ito sa ulo na nagsasabing umamin na daw sa mga kasama naming babae kung sino yung sumasabay sa kanta para matapos na daw kami. Napansin naman namin ng aming leader na naiinis na rin ang mga kasama naming kababaihan sa sinasabi ng direktor namin kaya naman nagpasya kami na kausapin ito. Lumapit kami sa kanya at sinabing wala talagang sumasabay na kahit na sino dahil wala namang kaming naririnig na nagsasalita o naghahaman lang sa mga katabi namin. Upang makasigurado ay sinabi namin na palalabasin namin ang mga kasama naming babae upang matapos na din kami at wala nang gulo pang mangyari. Matapos ng aming napagkasunduan ay agad namang nagsilabasan ang mga babaeng miyembro namin bukod lamang sa aming lead actress sa play. Pabulong-bulong pa nga yung iba dahil gusto din daw nilang makinig. Nang tuluyan na silang nakalabas ay muli na namang sinimula ng recording. Habang kumakanta ang aming lead actress ay napansin namin na natigilan muli ang aming direktor pero this time ay taimtim itong nakikinig na para bang may hinahanap ito doon. Medyo kinabahan naman kami ng aming leader dahil baka may hindi nagustuhan sa tono ang direktor. Ilang saglit pa na pag-oobserba sa kanya ay napansin namin na namutla na ang kanyang muka at tila pinagpapawisan ito kahit na nakatapat naman sa kanyang electric fan doon. May pagkakataon pa na parang napapapitlag ito sa hindi malamang kadahilanan. Matapos mabigkas ng aming lead actress ang huling nota ng kanta, ay agad kaming lumapit sa ngayon ay tila tulala ng direktor namin. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanyang naging itsura kaya naman nilapitan ko siya at tinanong kung may problema ba sa kanya. Tumingin ito sa akin na para bang may nais sabihin ngunit walang salita na lumabas sa kanyang bibig. Ibinigay lamang nito sa akin ang headset niya. Nagtataka man ako ay isinuot ko ito. Doon niya plinay ang recording ng kanta at pumailan lang naman sa aking tenga ang boses ng aming lead actress. Maganda ang pagkakakanta nito at kuha naman ito ang tono. Tatanggalin ko na sana ang headset sa aking tenga upang sabihin sa aming direktor na ayos naman ang kanta ngunit hindi ko pa man natatanggal. Ang headset ay naulinigan ko na
sa recording ang isang mahina ngunit malalim na boses ng isang babae. Sumabay ito sa kanta. Dahil nga sa malalim ang boses ng sumasabay na yon, ay tila naging nakakatakot tuloy ang tono ng aming recording. Napatingin naman ako sa aming direktor na parang nagtatanong kung ano ang himig na yon. Imposible kasi na may sasabay dito na mula sa aming grupo dahil nga pinalabas na namin ang mga kababaihan. Tinawag ko ang aming leader at ipinakinig din sa kanya ang recording. Nakita ko din ang pagkabigla sa mukha ng aming pinuno nang dumating siya doon sa part kung saan ay may kasabay na malalim na boses ng babae ang aming lead actress. Nagkatingin ang kaming tatlo ng aming direktor. Tila iisa ang nasa aming mga isipan. Sino ang sumasabay na yon? Napalibot tuloy kami ng tingin dahil baka may nagtatago na kung sino doon at siya ang nangtitrip sa amin ngunit wala kaming makita. Ipinagpatuloy namin ang pakikinig and this time ay nilakasan na namin upang marinig ng lahat ng naroroon. Habang tumatagal ang kanta ay mas nagiging malalim pa ang boses ng sumasabay dito, dahilan upang magkaroon ng nakakakilabot na kakaibang tunog sa recording. Maya-maya pa ay nawala na ang sumasabay na himig ngunit napalitan naman ito ng mga bulong na gusto kong kumanta. Gusto kong kumanta. Hanggang sa maging pasigaw na itong, "Pakantahin niyo ako! Pakantahin niyo ako sa entablado." Lahat kaming nasa loob ng kwartong yon ay halos hindi makapagsalita. Ramdam ko ang panlalamig ng aking katawan dahil sa aming narinig. Parang hindi naman makapaniwala ang aming leader sa kanyang narinig kaya medyo awkward itong ngumiti sa amin. Pinatawag din niya mga babaeng performers upang sabihin na hindi na kami magre-recording. Live na kanta na lang daw ang gagawin noong merong mga part na kailangan nilang umawi. Para makasigurado na makukuha namin at magagampanan ng maayos ang aming mga role ay sabay-sabay kaming nagsipag-awit. Wala namang naging kakaiba dito noong una ngunit habang nagtatagal ay napapansin namin na may hindi tumutugma sa aming blending. Merong isa sa amin na tila mas nangingibabaw ang malalim na boses. Agad naman kaming tumigil sa aming ginagawa at hinanap kung sino ang salarin sa aming hindi pagkakasundo ng mga boses. May video recording naman kami kaya nireview namin ito upang malaman ang pinanggagalingan. Wala naman kaming napansin na kakaiba hanggang sa mapagawi ang aming mga mata sa may madilim na bahagi ng stage. Mula doon sa video ay kitang-kita namin ang isang babaeng hindi naman namin kagrupo ang nakikisabay sa amin. Ang kinakatakot lang namin ay ngising-ngisi ito habang kumakanta. Magulo din ang mahaba nitong buhok na akala mo ay hindi nagsusuklay. Isinom namin ang video at doon ay namukhaan ko ang babaeng yon na siyang humabol sa amin noon ng aking kaibigan. Ito din ang babaeng sumasabay sa akin noon habang mag-isa akong nag-iensayo. Ayaw ko mang takutin ang aking sarili at ang aking mga kasama ay sinabihan ko sila na hindi lamang kami mga miyembro ng grupo ang naroroon. May kasama kaming ibang nilalang na siyang gumagambala sa amin sa unang araw pa lamang ng aming pag-iensayo. Kaya naman napagpasyahan namin na sabihin na ito sa aming mga teacher upang mapatanong kung paano namin mapapatigil ang panggugulo na yon. Matapos naming banggitin sa kanila ang mga nangyari ay nagpatawag sila ng pare. Pinabindisyonan nila ang aming auditorium upang hindi na muli pang magparamdam ang tinig na yon sa likod ng entablado. Pagkabindisyon naman sa auditorium ay nawala na din ang pagpaparamdam doon. Sa awa naman ng Diyos ay naitawid namin ang aming musical performance nang walang anumang aberya. Hindi ko po alam kung ano na ang nangyari sa kaluluwang ng gagambala sa amin noon, ngunit umaasa ako na naway nakuha na niya ang katahimikan na nararapat para sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut, naway mapili po ninyo na basahin. Lubos na gumagalang, Matthew.
Kapag ang isang nilalang ay may hindi natapos na gawain sa kanyang buhay bago siya pumanaw, sinasabing kalimitan ay nananatili ang kanilang kaluluwa sa lugar kung saan sila nasawi. Minsan ay upang makita lamang ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay, ngunit may mga pagkakataon na hindi sila makaalis dahil gusto nilang gawin ang hindi pa nila natatapos na gawain. Kahit pa nga minsan ay kahulugan nito ay gumagawa sila ng mga bagay na maaaring makapagpagambala sa iba. Lagi nating tandaan na sa mga lugar na ating pinupuntahan o kinakalagyan ay may posibilidad na may isang hindi nakikitang nilalang na lagi lamang nakabantay. Suportahan ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories na aming ina-upload tuwing gabi. Manood din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang link po niyan ay nasa homepage po mismo ng channel na ito. Sino po sa inyo ang mga nakasubscribe na sa iba naming channel? Maraming salamat po sa inyo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.